kumpleto ang mga elemento. Di ba? So, walang ganon. So, therefore, pareho siyang defective. Defective nga siya, bakit mo sasagutin? Ngayon, pag sinagot mo yung dalawa, sabi nga si Sara Duterte, kung sinagot ni Sara Duterte ng diretso kay Boss G, yung defective na allegation laban sa kanya, parang sinasabi na rin niya na, oo, tama yung allegation sa kanya. Tama, in a sense na hindi niya tinatanggap na nakumit ko yan. Pero ang mangyayari, ang implication nun ay may ganong krimen, di ba? Una, sa COA, hindi pa final yung notice of disallowance. Parang sinabi niya na, oo, tama. Di ba? Pwedeng krimen yun, pwedeng impeachable offense yun against me. Di ba? Pero hindi magiging tama yun kasi wala pang finality. Pero pag sinagot niya yun, as if totoo na. Kahit hindi pa niya sinasabi na, kumbaga, in a sense na totoo yung krimen. Halimbawa, yung conditional threat. Parang inaccept na at nag-concede si Sara Duterte na totoo na may conditional threat. Di ba? Paano niya sasagutin yung isang bagay na hindi naman totoo? Di ba? Kumbaga parang, kunwari ako, pinagbintangan ako ng murder, di ba? Murder. Pwede kong sagutin yon kasi may actual talaga na kasong murder. Di ba? May elements ang murder na nasa revised penal code ang murder. Totoo, may murder talaga. So, kinakailangan sagutin ko yon. Dito sa kaso ni Sara Duterte, wala namang kaso na conditional threat. So, how will you defend yourself dun sa conditional threat na yon? Na alleged na yun ay impeachable offense. Diba? Paano mo sasagutin? Wala namang ganyan. Diba? Kahit pagbalik-balik tayo ng revised penal code, walang ganun. So, parang sasabihin ko, kumbaga, yung isang false na crime or false allegation, tatanggapin mo na totoo. Diba? Parang sinasabi mo na, oh, may crime na nga na ganyan. So, ang nun, may hirapan ka, matatalo ka nga nun. So, therefore, kinakailangang atakihin mo yung, kumbaga, yung katotohanan nun. Sasabihin mo, hindi totoo yan, walang ganyan. At yun ang sagot ni Sara Duterte. Yun ang sagot niya eh. Walang ganyan, kumbaga, wala kayong ebidensya. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Di ba? Hindi totoo yan. So ngayon, hindi nila in-expect yun. Kasi, ang expectation nga nila, sasagutin ni Sara Duterte yon. Bakit kasi ang expectation nila na sasagutin ni Sara Duterte yon, kasi pag sinagot ni Sara Duterte yon, kinocure na niya yung defect nung mga allegations sa kanya. Para bang tinutukan mo si Sara Duterte ng baril na walang bala, tapos ang ine-expect mo kay Sara na magiging reaction niya ay kukuha siya ng bala at babalahan yung baril na nakatutok sa kanya at saka mo ipuputok. Diba? Parang ang ine-expect nila doon sa sagot ni Sara Duterte, Sara Duterte's answer will cure the defect, yung allegation. Yun ang ine-expect nila. At alam naman ni Sara Duterte yun, yung diskarte na yun. Kaya ang ginawa niya, magpa-file ako ng answer, pero ad cautela. Di ba? Ad cautela. Ibig sabihin, hindi ko sasagutin yan, pero hindi ko din wini-waive yung right ko na sagutin yan. Yun yun. Parang ganito lang po yan. Kunwari, nakasuhan ka, pero alam naman natin, crime. Diba? Alam natin yung crime, jurisdictional yan. Kung saan nangyari yung crime, kinakailangan dun sa within that jurisdiction na rin na yun, dun ka din magpa-file ng case dun sa crime na yon. Ngayon, halimbawa, kinasuhan ka, kine-question mo yung jurisdiction, pero dahil nga ayaw mo i-ignore yung kaso na yon kasi may legal implication doon, sinubmit mo yung sarili mo doon sa korte na sa isip mo, walang jurisdiction to sa akin. However, nag-submit ka pa rin.
yung pagsasubmit mo na yung ng sarili mo doon sa korte na sa isip mo ay walang jurisdiction, pag pumunta ka doon, as if tinatanggap mo na yung jurisdiction niya. Kasi sinabit mo na yung sarili mo eh. Pag sinabit mo yung sarili mo, as if nire-recognize mo yung jurisdiction. However, meron kang pwedeng strategy na gawin para kahit isubmit mo yung sarili mo dun sa jurisdiction na yon, ay hindi mo pa rin kikilalanin yung jurisdiction. Ano yon? Ad cautela. Di ba? Hindi mo mag-a-appear ka dun sa korte na sa akala mo ay walang jurisdiction, pero questionin mo pa rin yung jurisdiction. Kasi nga, pag hindi mo question yung jurisdiction at hindi ka nag-ad cautela at ikaw ay umapir doon as if hindi mo na pwedeng questionin yung jurisdiction. Ganon yung ginawa ni Sara Duterte. Di ba? Nag-file siya ng answer ad cautela na hindi niya sinasagot yung detalye kasi nga defective, pero hindi niya wini-waive yung right niya na sagutin uli yun pa isa-isa kung itong Committee on Justice ay sasabihin na, oy, may substance, kinakailangan mong sagutin, hindi po pwedeng hindi, sagutin mo kasi ganito, bla bla bla. Ito yung mga na-satisfy nila yung requirements. Ganon. Pero ang expectation nitong complainant, dahil nga sila ay nag-file ng isang defective na impeachment complaint kay Sara Duterte, they are expecting na sasagutin ni Sara Duterte yon, at yung pagsagot ni Sara Duterte na yon ang magkukure dun sa defect na kanilang mga i-file. Di ba? So, ganun. So, expected nila, okay na yan. Di ba? Okay na. Sasagutin na ni Sara yan. So, pag sinagot ni Sara, parang sinabi niya na totoo yung ating sinasabi. Di ba? Parang totoo na mayroong conditional threat. Totoo yung 125 million kahit wala pang finality doon. Di ba? Ganun ang kahit hinihintay pa natin yung finality na decision ng COA, ng notice of disallowance, pag sinagot niya yan, cured na yung defect doon sa ating complaint. Ay hindi sumagot si Sara Duterte. Hindi sumagot. Ad cautela yung di ba? Di ba? Hindi siya sumagot. Di ngayon nga. Ano ang reaction ngayon ng complainant? Hindi na daw sila magfa-file ng reply. Totoo, hindi optional yun. Di ba? Hindi optional ang pagfa-file ng reply. Pero, ito ay impeachment complaint. Sa impeachment complaint, ang kinukuha mo ay yung public opinion at opinion ng mga congressman. Ay hindi naman mga lawyer ang karamihan sa mga congressman. So anong kanilang magiging perception? Di totoo yung sinasabi ni Sara. Na wala kang ebidensya. Bakit? You need to rebut yung answer ni Sara na wala kayong ebidensya. Hindi ka sumagot, tahimik ka na lang. Sabi nga silence means yes. Wala kang ebidensya, hindi ka nagsalita, hindi ka nag-reply, yes, wala kang ebidensya. Bakit? Yun naman ang totoo eh. Saan ka pipiga ng ebidensya mo pa? Wala ka nang pipiga ng ebidensya kasi akala nila si Sara ang magkukure ng defect, tapos sa kanila bobombahin sa mainstream media. Hindi yun nangyari. Paano mo bobombahin mo sa social media at sa mainstream media? So therefore, naisahan si Sara Duterte. Dati noon, ang narrative na pinag-uusapan noon ay this notice of disallowance, 125 million, conditional threat, di ba? Yung kanyang mga doon sa mga hindi maipaliwanag na yaman. Nabaliktad ngayon. Ang usapan na ngayon sa social media, at yan ay pipick upin din sigurado ng mainstream media dahil kakalat yan, na baliktad ang sitwasyon, walang ebidensya. Yun ang pangunahin na ngayon na usapan sa impeachment. Yun na ang narrative ngayon, walang ebidensya. Bakit? Hindi mo nirebat eh. Kung nirebat mo, di pa pwede di ba nga pag nagdidebate, yung mga nakikita nyo nagbabardago lang dito,
Ayaw na nababardagulan dito na hindi siya yung mahuhuling magsasalita. Kinakailangan magribat siya ng magribat. Kasi para ma-highlight or sabi nga marinig ng mga nanonood yung kanyang sinasabi. Because it's a game of perception. Di ba? Game of perception yun eh. Public opinion. Yun ang kinukuha mo. Kupal. Laglag ka boy, laglag kayo. Eh di, totoo na walang ebidensya. Wala na kayong pipigain ngayon. Eh di, nga na lang. Nga na, wala kayong ebidensya. Kasi kung totoong may ebidensya yan, sasagutin nila. Sasabihin nila, ay hindi totoo yung sinasabi ni Sara Duterte. Ito ang ebidensya, yung sinabi ni Madriaga, ito. Meron ba? Wala. Nawindang sila. Ang mga complainant at yung mga abogado nila, nawindang sila doon sa ginawa ni Sara Duterte. Windang sila, hindi nila alam kung anong gagawin na yung putang ina. Diba? Akala nyo magaling kayo sa narrative at larong propaganda. Putya, mas mautak yung babaeng yun. Diba? Naisahan kayo. Naisahan kayo, boy. Diba? Ang gagaling nyo pa naman, diba? Nagtulong-tulong kayo. May mga ano pa kayo, meron pa kayong mga PR man, meron kayong mga political analysts. Diba? Kasi ang gusto nila kasing mangyari, si Sara ang mag-provide ng ebidensya para sa kanya. Hindi po pwede yun. Pag meron kang aligasyon, you need to provide your own evidence. Diba? Ang burden of proof nasa iyo. Ikaw ang magpo-provide nun at magsasabi kay Sara Duterte, hoy, ito yung ebidensya, wala. Akala nyo kasi ganun-ganun lang kadaling laruin si Sara Duterte na susunod siya doon sa pattern ng inyong script. Hindi sumunod sa script ninyo. Di ba, di ba? Ano ang gagawin ninyo? Nga. Anong headline bukas sa mga social media platforms saka sa mga mainstream media? Walang reply ang complainant. Binalita nga kanina hindi nga masyadong highlight Di ba? Hindi masyadong highlight kasi mag-e-echo yan. E-echo yan. Ngayon, ilan tayo dito? 122 tayo. Di sabihin nyo na, ikalat nyo na. Nga at na-checkmate ko. Kay Kuya Dong. Di ba? Nga at na-checkmate ngayon ang mga complainant sa impeachment. Ang answer ni Sara Duterte, hindi nila niribat. Ang sabi ni Sara Duterte, walang ebidensya. Anong sagot ng complainant? Wala. Hindi ba? May sagot yung complainant, wala. Di lalo pa ngayon, nagkakawindang-windang na dyan sa Kongreso kung sila ay mag-i-impeach kaysa magyaya sa impeachment ni Sara o hindi. Di ba? Nagkakawindang-windang na sila ngayon. Kaya, ay Kuya Dong, alam mo naman tayo Kuya Dong, ng asar lang tayo dito eh. Sir, di ba pag may kaso hindi pwede maging witness. Diba? Wala namang ganong rule na pag may kaso ka hindi ka pwedeng maging witness. However, yung nga kay Madriaga, sabi ko nga ito is hindi strict ang rule when it comes to impeachment. Kaya nga sabi nga natin, the test dun sa credibility ni tao dito ni Madriaga dapat i-apply din dun sa test ng 18 Marines, di ba? So dapat ganon, same lang. Ano pa ba yung naisip ko yung sinasabi natin kanina? May sinasabi tayo kanina eh. Kasi natatawa lang ako eh. Talagang bukas to, magkakaalaman na. Di ba? Anong sagot ng tawag dito ng